Nako, ito po ay isa sa mga pinakamahalagang usapin po para maintindihan lalo ng mga kababayan natin mga Pilipino na hindi sila mailigaw. Ano nga bang kahalagahan na bakit pinag-uusapan pa natin ang WPS? At nga, bakit nga ba natin dapat ito pagtalunan? Dapat lang po kasi may mga tao talaga na nanliligaw, no? Akala nagmamalasakit sa Pilipinas. Halatang-halata naman, di ba? Oh, ito example, bigyan ko kayo. Asa si Kiko Maching ngayon? Di ba, ang daldal sa simula? Nagtatanggol? O, nasan si Bendalo ngayon? Di ba ang daldal sa simula? Nasaan na sila ngayon? Meron ba sila obra? O eto pa, asan si Pinky? But ngayon, iba na post niya sa Facebook ngayon. Ha? Kung ano naman pinag-post niya. Ha? Mga die-job daw, yung mga karanasan niya. Inaalala nila yung mga karanasan nila. Dati ganito kami, ganito okok. Di ba? Eh si Seto Marcoleta walang ganon. Kasi nga syempre bago nga lang talaga si Seto Marcoleta. Pero doon mo makikita yung inaalala nila yung mga nakaraan nila. Dati nangyari, sabi ni Pinky, oh, nangyari na sa akin dati to 2003, ganun etc. etc. 'Di ba? Napanood niyo naman, nabasa niyo naman sa page ni Pinky yan. No, mahilig sila bumalik sa nakaraan. Pero ayusin yung ngayong future, ha? Wala silang balak. Puro nakaraan lang sila. Hindi katulad ni Seto Rodante Marcoleta, ang inaalala, yung 50 years from now. Di ba yung sinabi niya nakaraang video? Na, paano kahit mamatay man siya, mawala man tayo, may legacy siyang itatanim, maalala, na hindi kesa yung ganito ginagawa ni Capriong, na, nagkamali as yung KIG. Di ba? Nawala, pinamigay, sabi ni Seto Rodante Marcoleta. So, ibig sabihin, after 50 years from now, aalalanin ka ng tao, ano ba yan? Hindi lamang inasikaso ng mga ninuno natin, yung mga senador. Kasi pag after 100 years now, ninuno na tawag sa atin ninuno na rin After 100 years from now, ninuno na rin Dapat pakinabangan. Etong mga to, singit ng singit, hindi, actually di singit ng singit Sila yung mga naunang naglakad ng WPS. Ngayon, si Senator Dante Marcoleta ang nag-aayos ulit. Ngayon, nag-aayos na. Sisisihin nyo si Senator Dante Marcoleta sa mga pagkukulang nyo. Di ba? Tapos tahimik na si Kiko Maching, tahimik si Bendalo, tahimik si Pinky. Patayo nyo pagpatuloy. Ha? Bakit? Hindi na kaya? Bakit? Kasi hanggang dyan lang kayo. Kasi kung may alam kayo at may pagmamalasakit kayo sa Pilipino, hindi kayo titigil na ang Pilipino idoktrinahan dito sa tungkol sa WPS. Sino nagpapatuloy? Si Senator Dante Marcoleta lang. Di ba? Tinutuwid yung maling na paniwala tayo ng Capriong na yan, no? Oh, kaya tama to, tingnan mo. Kaya tama to, pinost ni Pokis. Ano sabi ni Pokis? Ha? Oh. Si Justice ka, sinabi mo mahinang abogado ang nagbati ko sa'yo. Hinamon ka ng debate pero atubili ka at dami mong kondisyones. Fight! Di ba? Oh, retired General Romeo Pokis siya. Totoo naman pag nagsasabi ka ng lowest rank, kayo mga magkakasama kayo, nagsabi ka ng lowest rank sa isang tao, mabigat yan. Patunayan mo, hindi sa salita. O ngayon, napapatunayan kayo ni Senator Marcoleta, hindi sa salita, kundi sa sarili nyong gawa. Na, anong nangyari? Nagbibigay ka ng kondisyon sa debate ni Senator Dante Marcoleta. Saan ka nakakita? Debate nagbibigay kondisyon. Ito debate tayo. Dapat pag-uusapan natin, tatanungin mo ako, ito lang Parang ganoon Para mo sinabi, ang tatanungin mo sa akin, ito lang ito pag-uusapan natin doon ka sa lamang mo lang. Mali. Pag debate, isabi, generalize yan dyan sa WPS. Di ba? Kaya, alam mo, makikita mo sa kanila na walang malasakit sa Pilipino. Maniwala ka tamo si Pinky, si Bendalo, si Gorilla, Kiko Maching, tahimik na ngayon. Tahimik na. Hanggang dyan na lang sila ngayon. Kung tunay na pagmamahal sa Pilipino, yung pinakita nyo nakarang linggo, nasabi nyo, pinatanggol nyo kami, dapat until now, pinatanggol nyo kami sa China. Bakit tahimik na kayo? Suko na kayo? Kasi alam nyo, walang patutunguhan. Kumuha lang kayo ng hype sa tao para para malaman nyo kung gaano karami nagmamahal sa inyo. Yung ba yun? Painggan mo natin to. Ito yung batong bakal po na isa sa mga hinamon po ni Senator Rodante Marcoleta ng debate na hindi ko alam kung umurong siya o alam ko umurong pati si Tarrella umurong na Si Carpio naman hindi umurong pero nagbigay ng kondisyon. Ito mahalagang usapan to Mamaya may prop tayong mapapainggan. Ididetalye niya tama pala si Senator Rodante Marcoleta. Expert po yun Prop yun. Mataas na professor yun. What would you want the average Filipino to remember siguro? Para hindi naman masyadong ma-overwhelm at ma-inundate sa dami ng information at misinformation na tinatapon their way.
Siguro, pinakasimple na doon, parang Hindi naman mali impormasyon ni Batong Bakal. Ha? May pagkukulang lang kayo, sabi ni Senator Rolando Marcoleta. At ni iba, kay Carpiong, may maling siya sabi. Exan, di ko naman siya napapakinggan eh. Kaya masabi ko lang, may pagkukulang daw kayo, sabi ni Senator Rolando Marcoleta. Dapat sagutin mo, dapat i-debunk mo yun. Ang pagkukulang daw, yung KIG, hindi nyo na ilagay doon sa West Philippines, sila gumawa kayo ng mapa, kasama kayo. Actually, hindi kayo gumawa ng mapa, sabi ni Senator Rolando Marcoleta. Kasama kayo, sabi. keep your eye on the ball regardless of what's happening. Keep your course steady regardless of all these influences. No? Ang Pilipinas para sa Pilipino. Siguro yun yung pinaka-gist nito. No? Ang dapat lagi nating pinangangalagaan, dapat nating hinahanap, hinahabol, dapat natin laging pinangunguna, no? Ay yung interest ng Pilipino at ng ating bansa. Lahat ng mga ibang bagay, yung political parties dito, or Dapat daw intindi natin pambansa. Sir, dapat pumapayag ka kung gusto mo talaga intindihin itong bansa na to, pumapayag ka si Senator Dante Marcoleta, samahan nyo na magsalita. Puntahan nyo, kaibiganin nyo, o kaya, o ano ba problema? Kung talaga mahal mo bayan, di ba? Kasi kung naniniwala ka sa sarili mo, mahal mo taong bayan, no? Dapat kahit pa paano si Senator Dante Marcoleta, samahan nyo rin. Bago nyo kalabanin, alam mo, hindi ko kinakalaban ng isang tao na agad-agad, titignan ko muna yung katwiran niya. Di ba? Dapat ganun, sir. Painggan mo muna si Senator Marcoleta, kausapin mo ng personal, bago mo magdesisyon ng parang lumalabas. Kasi si Senator Marcoleta, traidor eh. Di ba? Yun ang dating sa kanila eh. political families and alliances, those are all irrelevant dahil lahat tayo Pilipino. So dapat pagdating sa mga issue katulad ng West Philippine Sea, ng ating maritime space, yung ating mga territories, pare-pareho tayo dapat ng posisyon, pare-pareho tayong tumitingin sa isang interest ng sambayan ng Pilipinas. Sir, yun naman, okay. No, hindi yung mga individual interest ng mga to. Yeah. Mga iba dyan na nag-grandstand o kaya nagpapakitang gilas lamang o kaya mismong kumakampi sa kabila, dapat nila tanggapin yan. Dapat lagi, isalang-alang natin kung anong para sa Pilipinas. Yun dapat ang ating laging tinitingnan. Kung ano daw lagi, yan, isa lang natin kung ano dapat sa Pilipinas. Yun ang nga ginagawa si Senator Dante Marcoleta eh. Di ba? Ano nagpapag-grandstand? Sino nagpapag-grandstand? Di ba? Sino nagpapasikat? Sino kumakampi sa China? Yan kasi nasa isip nyo, sir. Yan kasi nasa mindset ng mga kasamahan mo, pati si Carpriong, pati iba pang mga pinklawak, na ang isip nila, ang mindset nila, kumakampi si Senator Dante Marcoleta sa China. Kaya kung ano yung bibig ka sa bibig nila, laging galit, kasi yun ang nasa mindset nila. Tanggalin nyo muna yan. Di ba? Alam mo yun, pag isang tao, kailan mo, ay, kalaban yan. Lahat na sasabihin niya, mali. Dapat di ganun, sir. Di ba? Elected officials for now at least, how do you make sense of this very public na pang-aaway ng Chinese embassy, wolf warrior diplomacy, kung baga? Well, sa akin, talagang parang they're crossing the line na into foreign interference and intervention na napaka-blatant. Lalo na kung yung mismong embassy nila ang nag-i-issue ng mga statement na tinitira nila mga congressman, senator, no? Iba na yan eh. No? Kasi ang normal business dapat ng ambassador, ang kausap mo lang ay yung mga diplomats din, mga foreign officials. Pag mayroong mga domestic issues, domestic matters, even domestic debates, like yan, yung mga nangyayari sa Kongreso, off limits yan. Kasi pag nagsalita ka dyan, foreign interference and intervention na yan. No? Kaya, tingnan mo, kahit ano bang usapan sa Senado, Congress tungkol sa US o kaya sa Japan, pag kinikriticize yan or whatever, tahimik ang mga ambassador nila dahil para sa kanila, domestic matter yan. Ang dapat nakausap lang nila is yung ating Secretary of Foreign Affairs. Tama yun, tama sinabi niya. So itong ginagawa ng Chinese Embassy at ng Chinese Ambassador na dumidiretso eh. Tapos lately, nag-i-issue pa ng mga public statement na tinitira niya openly and publicly sa ating social and traditional media. Iba na yan. No? Sir, ito kasi sabi mo, sir eh. Sige, tuloy mo. So, ito naman, at sa tingin din natin, talagang parte ng kanilang, kumbaga, kampanya na yung information operations na tinatawag nila.
para directly talaga nilang impluwensyahan ang mga taong bayan. Yeah. Direct na yan. Yeah. Hindi na yan nagtatago, hindi na yan through diplomacy. Yeah. Talagang interference na yan para sa Yeah. akin. And so our viewers are also, I mean, this isn't detached from their aggression in the West Philippine Sea. Like, this is all part of a bigger picture, right? Of how Beijing is basically like bulldozing its way. Halo-halo na yan. Halo-halo yan. Nakita naman natin, no, itong nangyari nga na tungkol dun sa kay Commodore Tariela, ba? Nagbibigay siya ng isang seminar or symposium. Okay. Yeah. Ito yun. Ito yung nagbibigay seminar siya sa mga university, sa mga eskwelahan. Ito yun. Yung tukoy niya. Sige, ano pa? For students, kung nakita na lang may karton ni Xi Jinping, biglang nag-alburuto yung embassy. Nag-alburuto yung embassy, nakita ang karton si Xi Jinping. Ito. Ikaw sa tanong kita, sir, mahal mo, presidente mo, ganunin ka. Hindi ka mag-react? Wala ka bang karapatan mag-react? Dahil kami, inaagaw namin Islam mo? Labas yung usapan na yun eh. Guys, nakuha niyo ako? Oo, kasalanan ng China at nakipag-agawan sila sa isla natin. Pero, sila, nang may gumatong Pilipino, wala ba rin silang karapatan na tayo ay sawayin, di sa ganito? Wala ba silang karapatan? Kasi lumalabas, pag inasal si Tarela ang China, pag bumalik ang China, nagagalit kayo. Parang gusto nyo, tayo lang may karapatan mang-inis. Sige. Tampa, tuloy natin. Nag-issue pa ng diplomatic protest. Sir, kasi ganito yan. Sir, mali yung ginawa ni Tarela. Una-una, tingnan mo yung tsura ni Xi Jinping, yung may macho na gano'n, no? Tapos yung mukha niya, gano'n, no? Sir, pang-insulto to, sir. Pang-insulto sa isang presidente to. Yung sinasabi mo, sir, na public matter o ano lang, siguro mga individual na mga China lang yun o mga Pilipino. Maski ako kahit maggawa ko ngayon ng placard, siraan ko mukha ni Xi Jinping, hindi ako papansinin ng China. Kasi hindi naman ako uniform, hindi naman ako official Sa kanya kasi naka-uniform siya, sir. Kita mo, sir, ngayon, naka-uniform yan, sir, ng gobyerno, sir, Ibig sabihin, iba yan, sir, iba dating yan, sir. Kung hindi siya naka-uniform, okay lang, sir. Papayagan namin siya. Kaso, sir, naka-uniform siya, sir, Suot niya uniforme. Ibig sabihin, official. Official sa Pilipinas. Lahat, di ba? Sir, malaking bagay ang dress, sir. Malaki ang bagay, sir. Lugar nila, anong papel nila doon sa local na discussion na yon, di ba? Hindi, sir, malaki papel nila, sir. Malaki papel nila dyan. Kasi napapanood nabalita Wala silang papel dyan kung yung video na hindi na ilabas. Dapat na, hindi na kinamerahan yan Tama, Kung layo nila ni Tarela, gusto niya lang magpatawa sa kanyang presentation na ginanya si Xi Jinping, okay lang. Nangyari, sir, nag-leak yung video camera, tapos na-upload sa Facebook, nakita ngayon ng embassy ng Chinese. So, mali na yon, di ba? Tama ba, sir? Dapat gano'n may pang-unawa kayong gano'n, sir. Usually, again, directly dapat inamin nyo, mali si Tarela dyan. Kakampihan nyo pa. Mali si Tarela dyan, sir. Maniwala kayo. Interfere yan. Tapos, nung ang kinagagalit nila ay itong karton ni Xi Jinping, no? Ako, galit ako dyan. Pag ginawan mo ako niyan, sir, ng ganyan, sir, hindi ako magagalit. Pero, sir, kung halimbawa, depende sa sitwasyon yan, no? Kung halimbawa, gobyerno naka-uniform na, magagalit ako. Tama? Bakit? Official na yan, Aba, iba na yan, Ano, utos ba ng presidente yan? Hindi ba sinasaway ng presidente niya yan? Yun ang iisipin ko, Pero kung nag-rally lang sa mga Pilipino, public na servant lang, ay public na ano lang tao, pang-pribadong tao lang, ginanyan yung ako, hindi ako magagalit. Kung tingnan mo naman yung China News Daily, yung mga publication nila doon, no, na semi-official, tingnan mo kung gaano kadaming cartoon ang ginawa nila tungkol sa Pilipinas, tungkol sa presidente natin, at mga official natin. Mga 2-3 taon na yan na talaga na parang nag-accelerate pa nga. May napanood akong ganun, tama yung sinabi niya. Gumagawa rin talaga ang China ng cartoon sa atin. Pero sir, hindi sigurado kung gobyerno yung gumagawa sa kanila, sir. Yan ang iisipin mo, sir. Malaki pinagkaiba pag gobyerno gumawa. Ito kasi naka-uniform sige, granted yung sinasabi mo, no, ginawan tayo ng China ng caricature din ng mga past 3 years, no? Pero sir, sa tono ng pananalita mo, sa hugis ng iyong mga binibigkas, sir, tanongin ko kayo, hanggang saan tayo? Kasi ang nangyayari, sir, parang lumalabas
pag nang asar ba ang China, asarin din natin. Pag nang asar tayo, asarin tayo China. Hanggang saan, sir? So yun na ba yung pinaka panlaban natin, sir, sa China? Yun ba yung pinaka-war natin? Yung pag nagkarikature ang China, karikature din tayo, makikipag-asa tayo. Hanggang saan natin gagawin to? Yun na ba yung tinatawag natin, makikipaglaban tayo para sa China? Yung asarang ginagawa ni Tarela? Ito na ba yun, sir? Yun ang gusto namin malaman sa inyo ni Carpreong. Di ba? Yun ang gusto namin malaman. Na makapagbigay kayo sa amin ng isang magandang solusyon na hanggang saan ba to gagawin ng Pilipinas? Hanggang saan ba to? Asan ang limitasyon nito? Di ba? Yun ang hinihingi namin eh. Kasi pagka ganito, walang mangyayari. Ikaw, sir, tanongin kita, hanggang saan, sir? Hanggang saan? Na ito eh, makikipagsagutan tayo. O sige, palagay natin, tama si Tarela sa cartoons na yan. Palagay natin, mali ang China. Sasagot tayo, sasagot din sila. Sasagot tayo, sasagot din sila. Sasagot sila, sasagot din tayo. Hanggang saan yung mga ganon? Hanggang sa makatapusan ng mundo? Hanggang saan? Wala ba tayong gagawing paraan? Meron, si Senator Dante Marcoleta may paraan. Diba? Yun ang ayaw nila. Pro-China daw, pro-China. Pero ba, iwanan natin to, wala to. Iwanan natin to. Dito tayo. I'm Vicky, and thank you so much for inviting me sa programa niyo dito sa ESP. Ayan po, Professor, ito po, no, kasi nga, mainit po ang diskusyon the past weeks tungkol po dito sa Kalayaan Group of Islands. Sa inyong pananaw, ano ba talaga po ang estado ng Kalayaan Group of Islands? Papaliwanag dito, professor po to, magaling po to, eksperto po to, ha? Huwag kayo maniniwala dun sa CS na yon na matandang kapryong na yon na akala mo nabara ka tuloy ni General. Ayan, binara ka tuloy ni General. Pinalagan ka, akala niya kasi, itong mamang ito, akala niya hindi siya papalagan. Takot sa kanya pumalag. Ngayon, yung tao pumapalag sa kanya. Hindi porket dati kang SC, sir, walang papalag sa'yo sa katwiran. Tandaan mo yan. Iginagalang ka namin bilang pagkatao ka. Pero yung pangatwiran mo, hindi namin gagalang. Kasi alam namin may butas, may mali. Pinalagan ka tuloy ni General Pokis, no? Tuloy natin si Prof. Nanalo na po tayo sa arbitral ruling ng UNCLOS, sinabi nga yung West Philippine Sea sa atin, pero marami pong mga diskusyon, no? Mula mismo sa ating mga mambabatas. Your thoughts please, Professor. Okay, napaka-importante nito kasi unang-una gusto ko lang i-clarify po na ang 2016 arbitral ruling, hindi po tayo nanalo ng sovereignty. That's something that really has to be clarified. Okay. Because as far as the 2016 Tema, bukod sa dalawa kay yung mga nagpapaliwanag si Boy Carpuet, saka si Taro Lalala. Yan, 'di ba? Saka yung kay na hindi nila pinapaliwanag ng himay-himay. Pinapaliwanag nila yung sagot na. Walang pinagkaiba yung teacher na nag-discuss siya, sagot ang tinuturo. Pero kung paano naging sagot yung sagot, hindi nila tinuturo. Hindi katulad ni Senator Dante Marcoleta at ang iba pa na mga ibang nakakaalam ng issue talaga. Itinuturo nila kung ano yung talagang formula at ito yung sagot. Diba? Katulad ito ni Prof. ruling is concerned, which is basically, ang nangyari doon is, parang ang nangyari is, ginamit ang on clause to actually, clarificatory ng maritime entitlements ng Pilipinas vis-a-vis China. Kasi ang 2016 arbitral ruling is actually the result ng case na file natin na arbitration case against China sa tribunal. It's not, one thing that we have to remember, it's not a UN-backed ruling, and at the same time, it's not PCA. Tribunal siya. Hindi siya, tas doon malinaw ang sinasabi ng tribunal. It's very important, no? Kasi nagkakaroon ng confusion. Ang tribunal hindi nag-rule on sovereignty issues. Okay. That is one thing that we have to remember. However, ang pinaka-importante dun sa tribunal is sinasabi niya, yung claim ng Philippines claim ng China rather, na tinatawag ng 9-line under on clause. When you talk about maritime rights and maritime under on clause is hindi siya invalidated siya under on clause. However, you have to remember that China's claim is territorial sovereignty. And when you talk about territorial sovereignty, on clause as an international instrument is not the right instrument when you settle
what you call, how do you call this? When you settle sovereignty dispute over land. Kasi magkaiba yon. So ang sinasabi natin, ang arbiter ruling, pagdating sa issue ng kalayaan or KIG, hindi niya ginalaw yon. Sinabi niya na hindi ko gagalawin yan kasi hindi yan within my jurisdiction as using on clause as an instrument. So hindi na settle ang issue ng sovereignty sa disputed areas ng South Sabi China. totoo siya, sabi ni Senator Marcoleta, hindi na ilagay ang KIG doon sa dapat kalagyan niya. Tama? Sino ba nag-asikaso nito? Ay, si Carpuet. Yeah? Nag-asikaso niyan. Ha? Oh. See, ang sinasabi lang ng ang arbiter ruling, okay, ang territorial water ng Philippines from the baseline is 12 nautical mile, may 200 nautical mile EEZ ka. Ang EEZ, when you say EEZ, exclusive economic zone, hindi yan sovereignty. Kahit ibalik ka rin natin ng mundo, tignan niyo yung UNCLOS, it's not sovereignty. It's sovereign rights. Sovereign rights. OA yun soberanya natin. Soberanya. OA yung mga politiko, no? Si Kiko Matchingorilla, no? OA. Iniinyatan ng soberanya. Samantala si Tatay Digong, pumayag silang pinadala doon sa dahig. And sovereignty are two different things. Pag sinabi mong soberenya, ibig sabihin, pag-aari mo yan. Walang makakaagaw sa'yo. Pero pag sinabi mong sovereignty, ang ibig sabihin lang nun na you have the right to exploit the resources doon sa area na yon, na exclusive economic zone mo. Pero ang below the sea, pero yung above kasi, yung tinatawag mo na yan na international waters. Hindi yan part ng territorial waters mo. So, ibig sabihin, other countries can pass through it. However, ang problema kasi ng South China Sea, it is a disputed area. Kasi nga, ang South China Sea issue, napaka-complicated. I'm telling you, it's very complicated. May overlapping claims ang ibang tinatawag nating claimant states. Ano yung mga claimant states na yun? Andyan yung Vietnam. Actually, to be very frank, kapag inaral nyo talaga itong issue na to, and you also look at the claims of other claimant states like Vietnam, Malaysia, and even China, kasi ito yung tatlo na talagang mas malalim at mas tawag nito, mas puspusan ang kanilang, yung kanilang claim. Ang Brunei medyo tahimik ay may overlapping claims. Ang overlapping claims pa, it's not just about maritime entitlements like EEZ. Ang ano pa doon, ang isa pang complication doon, kasi ang Vietnam at saka yung China, ang claim nila is not just what you call maritime claims. It's not EEZ alone. It's territorial sovereignty. Ibig sabihin, yan ang pinaglalaban. Vietnam at China, na kanila yun. Sa atin kasi, actually, ang claim natin, ito yung problema sa Pilipinas kasi you have a claim on EEZ based on UNCLOS. Ang KIG actually, ang claim natin dyan, originally speaking, under PD 1596, yung original, yung ano kay Marcos Jr., Marcos Sr., is actually territorial sovereignty na kiniklaim natin na pag-aari natin yun. And that was the PD 1596. Diba yun? Napapa-ano na? Ang haba. Makalimuot nga talaga. Pero makalimuot siya. So, dalawa yung regime na yan. Sa international law, dalawa ang regime. You claim for maritime entitlements and rights under UNCLOS. So, pwede natin yun. May kasi from the baseline 200 nautical. Pero pag sinabi mong sovereignty, you don't use UNCLOS. You don't use At on hindi mo clause. kailangan ang on-clause if you want to claim something. 1970s, si Marcos Sr. sinabi niya, itong KIG sa Pilipinas yan. Di ba meron siyang PD 1596? So, yun yung basis supposedly natin ng sovereignty claim natin. However, supposedly, hindi kasi pag sinabi mong WPS at sinabi mong 200 nautical miles, kung yun lang ang pagbabasihan mo, ang Kalayaan Municipality, like Pag-asa Island, Northeast K, yung Parola Island, Ituaba, yung Kagitingan Island, itong mga to, example of features na to na nasa KIG, is actually situated outside the 200 nautical miles ng EEZ. Kung EEZ ang pag-uusapan mo, pero yun na lang sinasabi ko, dapat i-clarify. Ano ba ang claim mo dyan sa KIG? Is it EEZ? Di ba, iba yung EEZ dun sa KIG.
alam mo, malilito ka eh. Hindi yung sasabihin nila ni Carpuet na atin yan, pares lang yan. Dapat ipaliwanag mo kung paano. Tapos para magawa ng mapa. Or sovereign, kumbaga pag-aari mo yan. Oh. So yun, dalawa yan. You cannot use on clause kapag ang claim mo at ang pinaglalaban mo ay pag-aari or sovereign niya. On the only way you can, so that's why, ang sinasabi natin, disputed siya in a way kasi this area, some of that parts, nag-overlap siya dun sa claim ng China and Vietnam. So, And one example lang before anything, oo. may tinatawag kang Amboy na Cay or Dato No. Kalantiao No. Reef. Mga Muslim yan, Dato Kalanchaw. It's high tide elevation or legal rock that generates its own territorial sea and lies within the Philippine EEZ. It is one of the Spratly features na supposedly kung ilalagay mo dun na scope ng KIG defined by Presidential Decree number 1596. However, that island, that cay is occupied by Vietnam. It's occupied by Vietnam. Yeah, and also Vietnam says, amin ito. Kasi they occupied that in 1970s. Nauna But if sila. you really look at it, it's within the EEZ of the Philippines. So, di ba, magulo siya eh. So, ang hirap nito, so kailangan, yun yung sinasabi ko, pagkaralan mabuti at wag mong i-lump lahat. Dapat alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni EEZ. Alam natin kung ano yung tinatawag natin, anong claim natin, sovereignty. So, Professor, Yun. your belief, ang Kalayaan Group of Islands, do we own it? Is it our territory but we don't have the sovereign rights over it? Based on your, if we are to define, based on your on your studies, no, on your belief, what is the status of the Kalayaan Group of Islands? Do we own it? Is it our territory, but we don't have sovereign rights over it? Is that what it is? Okay, magandang tanong yan. There are, kasi KIG yan eh, different islands. If you put it as a group, you don't, that is disputed, really. At saka yung, disputed yan. And even if you put it in the very technical term, like for example, EEZ, some parts of it are over, some part of it is not part of our EEZ. It's not part of our exclusive economic zone. And there's an overlapping claim. Now, when you talk about sovereignty, it's disputed with China and Vietnam. So, ang tanong, do we own it? Now, how are you gonna prove that you own it? Paano may prove na pag-aari mo yan? Paano? Sa international law, there are... pinag-uusapan nila international law. Sila, yung pinag-uusapan nila Carpuet, hindi international law. Katulad ni Senator Dante Marcoleta, para international law yung ginagawa niya. There is a way to claim, like for example, an island. One way of that is effective occupation. Effective occupation, meaning matagal mo na siyang, nandyan ka na matagal na. You govern it, you use it, and nandyan ka for the longest time. That's one recognized way of claiming an area. And pagdating sa municipality, Kalayaan, 1970s pa ata, and naging munisipyo na. So, ibig sabihin, we're trying to assert na atin yan. Through international, through occupation, effective occupation for the longest time. Correct. In that sense, you can say, amin yan, as far as we're concerned. However, you cannot, how do you do that, prevent other countries for saying na, amin din yan. So, ang labanan kasi dyan is how you gonna prove and how you gonna convince the international community and even the Cayman states in the South China Sea that this is ours. That is the crucial point. That's why, in the debate, Senator Marcoleta is trying to say, we need to do something. We need to do our homework to make sure na kung ano yung claim mo, makiklaim mo yan, not just because of speaking, but you have really documentation and accompany yung documentation na pwede mong ipakita na, oy, nakita nyo, nasa mapa namin yan. Ano yan? Yung ganon. Yun yung pinupunto ni Senator Marcoleta. Narinig nyo. Tama si Senator Dante Marcoleta. Eksperto na nagsabi na yan. Yung mga eksperto na yan, yun yung mga talaga nag-aaral. Pinag-aaralan yung sitwasyon na yan.
Oh. enough that we occupied it. It's not enough. It's one thing. It's Oo. one basis of Oo. saying that you own it. Yeah. However, it has to be recognized by countries by the world and by Oh. other countries as well. So, one is recognition. You have occupation. That's already, kumbaga, a plus on your side. Mm. However, disputed ang area, so you need to work on how other countries will recognize that. Kasi one thing that you have to remember, sovereign, it's like this, it's very simple Yeah. explanation, okay? Pag sinabi mong bansa, di ba, bansa, ito ay analogy. Pag sinabi mong bansa, how can you be called a state? A state you can only be called a state if you have what? People, and you have territory, and all of the elements of the state. In political science, one of the most important aspect or component that you are a state, a nation state, is recognition from the international community. Why is it that Taiwan is not a state? Even though Taiwan claims to be a country, kuno, sabi nila. Because it's not recognized by the international community that it has sovereignty. In the same manner, na if you want to recognize some kind of like that area na disputed na amin yan, you really have to work on recognition by other state. However, isa sa mga valid weapon na makagamit natin, nasasabihin natin, amin yung munisipyo na yan, dahil matagal na kami dyan. Under international law, matagal na kami dyan. However, that is one regime in international law. Hindi mo siya pwedeng i-conflate dun sa regime ng tinatawag mong EEZ. Kasi kapag ginamit mo yung EEZ under UNCLOS, actually, ang Calayan Municipality, kung ang 200 miles lang ang pag-uusapan natin, labas siya ng EEZ natin. Pero yun yung kailangan maging malinaw kung lalaban tayo sa usapin na ito, na alam mo kung paano mo gagamitin yung UNCLOS, yung EEZ na sinasabi, at alam mo kung paano mo i-claim ang isang area na occupied na natin for the longest time since 1970, at ano ang gagamitin mong international instrument to do that. However, in international level, in terms of territorial dispute, there's ilan lang ang mechanism to settle, especially if disputed. First, I think is international recognition. Pangalawa is negotiation para magkaroon kayo ng settlement. Yun, no? Isa-isa niyo. Di ba? Hindi yung sabihin mo, akin yan, amin yan. Asan yan? Nagkamali ka nga Karput Di ba? Ipinamigay mo nga yung 242,000 nautical miles Di ba? Sabi ni Setro ng Marcoleta, nagkamali nga kayo Kaya ka nagkamali, isa lang ibig sabihin, hindi mo alam yung ginagawa mo. Tama, mali. Di ba? Kapag alam mo yan, hindi ka magkakamali dyan. Isang bagay na yan. On that. So, Kaya tama si Ma'am Prof Prof Ana Malindog Tama si Setro ng Marcoleta depende sa country. Pero dito, disputed sa tatlong country. So mag-aaway-away. And then, ilalaban mo siya based on your maps and based on saying na, oy, matagal na kami dito. Nandito na kami. Okay. Ganun siya. So, wag natin how do you call that? Wag nating wag nating chapsuy na lahat ipasok mo sa isang bowl. Okay. Hindi, gusto ni Karput, ipasok lahat yun. Pati si Kiko Gorilla, Kiko Maching, papasok lahat yun, easy, lahat. Tamo, yung nilabas si Senator Marcoleta, iba ang easy sa WPS, na nahimik yung mga kulokoy Akala nila isa lang yun, no? Ganyan po yung mga yan. Nagmamarunong. Kumbaga sa school mo, nagmamarunong siya yung klase mo, may nagmamarunong ang klase mo. Pero nangongopera naman. Prof, napakamasalimuot talaga, no? It's more than what we have always seen in the news and in the, debates na atin to. Kaya naman tayong mga Pilipino, atin to. Lahat tayo atin to. So pag merong halimbawa, may tumulig sa atin yan, di kunin mo. Di ba? Ganun lang yun. Sabihin mo, atin, sa inyo pala yan. Di kunin mo. Anong katibayan mo? Ni papel niya, wala ka Ni mapa nga, wala ka Sat-sat ka lang Hindi pa pala inaward ng, ng on-close yan Sabi, inaward na daw. Nasaan? Church nyo, hindi inaward. na magkaroon ng isang punto, Yung WPS. so aawayin na, magiging up for debate and discussion again. Pero ito po, no, you keep on repeating nga po that this is not the UNCLOS or the arbitral ruling. It's not the right settlement. We need a lot of factors parang masabi na atin talaga ang isang lugar. You said, for example,
we have to have international recognition, it's interesting that you mentioned Taiwan because that's also up for discussion and debate. For example, for the United Yeah. States, correct me if I'm wrong, they recognize Taiwan. Whereas there are other countries, maybe from what I know, please correct me if I'm wrong, it's just China that's, saying na kanila yung Taiwan. So ano po yung talagang standard para masabi ng isang bansa, huy, masabi ng Malaysia, masabi ng Brunei, masabi ng Vietnam, na atin to, or masabi ng Pilipinas na amin ito, bukod po dun sa international recognition. Buko sa daldal ni Karpuet. Because, when you say international recognition, magbobotohan po ba lahat ng member states ng United Nations? Kasi po medyo let's put it into numbers po. Let's put it into something na talagang konkreto, na makikita po, malalaman ng taong bayan na ito yung mga batayan. Hindi lang po international recognition because it's kind of a concept. So, are we talking about numbers? Should there be an election in the worldwide organizations? Ano po yung pinakamaiipin, kumbaga, na governmental agency or international agency na makakapagsabi na bukod sa UNCLOS, bukod sa arbitral ruling, ito na talaga yung masasabi natin na amin yan. To be very honest with you, and be very frank, Opo. pagdating sa disputed territories, even the United Nations has very limited, ang tawag nito, wala siyang adjudication, adjudication power to even say na, sinabi, like nag-submit ka na, amin yan, ito yung aming Ibig sabihin, mahirap talaga ang kalagayan natin ngayon. proposition na amin yan. The UN itself is limited on that. The only way you can actually adjudicate na sa isang territorial dispute na, halimbawa, amin ito, is you file a case in the International Court of Justice. That's the only way. So, kung ang Pilipinas gusto natin na talagang, okay, kailangan na natin ito maayos at saka ma-proclaim na atin nga yan, like for example, yung municipality of Calayan or the PIG as sovereign territory, kasi yun ang claim mo actually, based on PD 1596, pumunta ka sa ICJ. International Court of Justice, that's one way of adjudicating. Bago ka pumunta doon, sabi ni Setro Randy Marcoleta, iayos mo muna. Ikaw ba naman sa City Hall? Lalakad ka ng business mo. Sarili mo lang dala mo, bunga nga lang. Siyempre may mga requirements ka, asan ang mapa mo, asan ang ganyan mo, asan ang ID mo, asan ang ganito mo. Di ba? Yun ang sinasabi. Ayaw nila Karpuet yun. Basta sabi nila sa Pilipino, atin yan, atin yan. Para kasi ita-trial yan eh. Magpipresent ka ng ebidensya mo, magpipresent ng China, magpipresent din ng Vietnam. Kasi ang kalaban... Tama po. Yun lang po. Ang ganito lang po muna tayo mga kaisibete. Maraming salamat po sa inyo. Pero dito po pinapaliwanag po ng ni Prof. Na ito, katulad ni Senator Dante Marcoleta, kailangan ng himay-himay. Hindi kailangan isang buo to. Hindi kasi nasasabi nila Karpuet na ito na to, atin yan. Na ipasa natin yan. Palpak nga yung ginawa nyo eh. Di ba? Ito po, napakalagang usapan na to na maraming salamat sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.